3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Merkulas na tayo ngayon at 17 ng Hulyo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility magpapaulan sa Visayas at Mindanao. Bagamat ng sabi ho ng Pag-asa, may chances pa rin itong maging bagyo. Kongreso handa na para sa SONA ng Pangulong BBM. Walkout ng mga general tinawag ng Armed Forces of the Philippines ng fake news. 183 examinees nakapasa sa 2024 Sharia Bar exams ng Korte Suprema. Recruitment para sa mga gustong magsundalo binuksan ng Philippine Army sa Mindanao. 3 hinihinalang miyembro ng organ trafficking na aresto ng NBI sa Bulacan. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Asahan ang maulang panahon sa Visayas at Mindanao, epekto ng low pressure area na nasa silangan ng Mindanao. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 255 km silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, tumaas ang tsansa ng LPA na ma-develop bilang bagyo. Sa susunod nilang araw, tatawagin ito sa pangalang Butchoy. Sinabi ng Pag-asa na dahil sa LPA, uulanin ang Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque at Romblon. Samantala, makakaapekto naman ang southwest monsoon o habagat sa western section ng Southern Luzon at Mindanao. Ang habagat din na magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Kalayaan Island. Kasama sa uulanin ng Metro Manila, Bataan, ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Ilang araw na pong madalas ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ho ng Mindanao, kaya't pinag-iingat po ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa mga posibleng landslides. Bahagyan tumaas sa antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon, bunsod ng mga pag-ulan na naranasan itong nakalipas na ilang araw. Ayon sa Provincial Risk Reduction and Management Office, naitala nila kahapon ang 173.18 meters na water elevation. Yan po sa Angat Dam, mas mataas kumpara noong Lunes sa umabot lamang ng 173.03 meters. Habang ang Ipo Dam, umangat na rin ang level ng tubig mula 99.81 naging 99.87 meters. 90% ng potable water ng Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Bukod pa sa nagsusupply din ito ng 218 megawatt na hydropower at pinagkukunan din ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Kaya napahalaga ho na pinapangalagaan po natin ang ating watershed dyan. Kaya nga muli, maraming salamat po kay Congressman Ador Pleito sa kanyang effort na mapanumbalik ang sigla ho ng ating watershed yan po sa Ipo at Angat sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan. Tiniyak naman ng National Electrification Administration, Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy ang kanilang kahandaan sa epektong dulot ng panahon talangan ng mga pag-ulan. Ito ang siniguro ng power sector sa pakikipagpulong sa kanila ni Parañaque 2nd District Representative Gaston Bunting upang alamin ang mga paghahandang ginagawa ng power sector. Ayon kay NEA Director Eric Campoto, meron na silang contingency measures gaya ng vulnerability and risk assessment, mitigation at emergency response plans. Siniguro naman ni ERC Chief Energy Regulation Officer Rochelle Moreno, naglabas na sila ng lisensya sa mga bagong generation facilities upang mapalakas ang mga power grid capacity. Habang inirekomenda naman ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan ang iba't ibang polisiya upang mapalakas ang kahandaan ng power sector.
Handang-handa na ang Kongreso para naman sa ikatlong State of the Nation address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 22. Yan po ay sa Lunes. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, handa ng Batasang Pambansa Complex para sa tinatawag ilang grand stage for another historical presidential address. Sinabi ni Romualdez na naging matagumpay ang huling interagency meeting na dinaluhan ng mga kinatawan ng Office of the President, dalawang kapulungan ng Kongreso at iba pang ahensya na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at kahandaan ng lahat. Kabilang sa pagbabagong ginawa sa loob ng Kamara para sa SONA ay renovation at paglalagay ng bintana at aircon sa North at South Wing entrance lobby ng Batasan. Sinabi ni Speaker Romualdez na bagamat ang SONA ay pangunahing magpapakita ng mga tagumpay ng Administrasyong Marcos, ilalahad din ito ang mga plano ng Pangulo para sa darating na taon kabilang ang tungkulin ng Kongreso na may patupad ang mga programa ng pamahalaan para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Mahigpit nga ang seguridad sa loob at labas ng Batasang Pambansa Complex kaugnay ng gaganaping ikatlong SONA ng Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 22. Ayon sa Philippine National Police, 22,000 pulis ang ikakalat sa mismong araw ng SONA kung saan 6,000 pulis ang nakatutok sa mismong Batasan Complex. Tiniyak naman ng PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, tuloy-tuloy ang kanilang mahigpit na koordinasyon sa mga law enforcement agencies para matiyak at na mapipigilan ang anumang banta sa seguridad laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Nasa final stage na niya ang paglalatag ng seguridad bilang paghanda sa SONA pero meron na niyang adjustment. At ito man ay magiging minor lang naman. Depende sa papayagang pagrarally sa gaganaping SONA. Samantala, mahigpit niya patutupad ang gun ban at liquor ban sa mismong araw ng SONA ng Pangulo sa Lunes. Fake news! Walang katotohanan na may nag-walkout na ilang matataas na opisyal habang nagsasagawa ng command conference kasama ang Pangulong Bongbong Marcos sa Campo Aguinaldo. Yan naman ang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Jean Pajardo o Colonel Francel Margaret Padilla. Kasunod ng pagkalat ng naturang impormasyon. Ayon kay Padilla, kasama siya nang isagawa ang command conference at wala naman na niyang nangyaring pag-walkout ng mga top general. Sa halip ay nagkaroon na niya ng profesional na palitan ng mga ideya at pagtalakay sa mga issue. Kabilang niya sa tinalakay pa mismo ng Armed Forces of the Philippines Chief na si General Romeo Browner ay ang internal at external security threats na kinakaharap din ng Pilipinas. Umabot naman sa 183 bar examinees ang mapalad na nakapasa sa Sharia Bar Examinations. Ayon sa 2024 Sharia Bar Chairperson Associate Justice Maria Pilomeno Singh, katumbas ito ng 21.45% ng 853 examinees. Nanguna naman sa naturang pagsusulit si Nurhaipa Haji Said kung ginagina na nakakuha ng 86.75% na score. Sinusundan ito ni Siti Nasria Gani Gubat na may 86.10% at Siti Poraisa Yaya Alonto na nakakuha naman ng 86.02%. Isasagawang oath-taking at roll signing ceremonies na mga nakapasa sa Sharia Law o Sharia Bar Examination sa August 14 sa Manila Hotel. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, teka nga pala ha, 2 linggo na lamang po ang natitira bago ang huling araw ng pagsusumite ng inyong mga entries. Deadline na po sa July 31 para sa 2024 PAGCOR Photo Contest. Kaya nananawagan po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ng mga photography enthusiasts. Ipadala na inyong mga final entries para sa 2024 PAGCOR Photo Contest. Ang tema nga po ay Harvest Time. Ang mga interesadong amateur at mga professional photographers, merong hanggang alas 10 ng gabi ng July 31 para isumite ang mga entries. Pero syempre, kinakailangan ang inyong pong mga entries ay magpapakita ng lakas, pagpapasensya, sipag, tiyaga, pagsusumikap ng mga Pinoy, lalong-lalo na sa panahon ng anihan. Maaari ilarawan dito ang mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng food security. Kasama na yung nasa horticulture, ano ba?
ang kanilang mga ginagawa para maipakita ang paghahanda natin para sa pangangailangan ng pagkain at iba pang mga sektor ng agrikultura, lalong-lalo na sa livestock ngayon. Ayon kay Pagco Chair Altenco, inimbitahan niya ang lahat ng hindi pa nakapagsusumite ng entry na i-upload na ito sa pamamagitan ng Pagco website bago pa sumapit ang deadline. May kabuang 2.23 million pesos na cash prizes ang inilaan ng Pagco sa mga natatanging Pinoy photographer na naglalayong itaguyod ang mayamang tradisyon ng sektor ng agrikultura sa bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa showbiz muna tayo. Magandang umaga po sa mga suki nating mga OFW sa man pong panig na mundo kayo naroroon. Muli, maraming salamat po sa inyong sakripisyo at sa inyong mga remittances. Ayan, nakakatulong ho yan para medyo gumanda ho ang balanse ng ating pong palitan ng dolyar kontra piso. Will to win, plakda sa rating laban sa Family Feud. Yan po ang report sa atin ni Morley Arino. Morley? Magandang umaga, Pilipinas! Anong chika? Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Nako, ngipin sa ngipin. Bagang sa bagang ang laban sa pagbubukas ng programang Will to Win ni Willie Revillame sa Channel 5. Naku, imagine! Ang itinapat sa kanya ng kalabang programa na Family Feud ay ang anak na si Meryl Soriano at ang hipag niya na si Maricel Soriano. Ay naku, si Maricel ay kapatid ni Bekbek Soriano na naging jowa ni Willie, na kung saan ang anak naman nila ay si Meryl. Eto nang laban. Dahil magkatapat na time slot ang Family Feud at Will to Win, aba, banggaan talaga ang nangyari. Uy, ang malalapit sa puso ni Willie Revillame ang ipinantapat sa kanya. Nga ang Will to Win, plakda sa rating. Ang Will to Win ay nakakuha lang ng 2.7%, samantalang ang Family Feud ay nakakuha naman ng 9.6%. Sa unang salpukan pa lang. O, di ba bongga? Ako ang inyong RH47, Morley Arino, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ayan, maraming salamat, Morley. Akala ko naman kung ano. Yung unang araw palang plakda na kami. Pambira naman. Ito. Walang plakda dito. Dahil lang naghihintay na premyo 8,000. Mahiwagang tunog! Ayan, dalawang items yung hinahanap natin pero parehong bahagi po ng bisikleta. Huwag na kayong lumayo. Basta doon sa mga sa bike, ayan dalawang items po yan. Siyempre, hindi naman po pwedeng mag-produce ng sound kung iisang item lang. Dalawang items po yan na ginagawa bago po mag-bike. Yan. Pagka naman hindi nyo pa nakuha yan, ipadala po yung mga entries. Basta part ito ng bike. Meron daw ba nito kahit mga 3 gulong? Meron. Basta padala, check ko ninyo yung mga bike nyo, Ipadala po ninyo inyong masagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At doon ho sa mga sasali sa atin online, kinakailangan pong meron po kayong sharer badge. Ayan, para klaro. Pero basta tingnan nyo yung bike ho ninyo. Kaya yan racer, kaya yan basta tingnan ho ninyo yung inyong bike para malaman nyo kung ano ang sagot sa ating mahiwagang tunog. Basta pagkatapos ho ninyong mag-bike, kahit ho yan stationary, kaya yan po tumatakbo,
pagka kayo pinawisan, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Mga misis, amoy araw ba si Bonso o si Mr. pala pag uwi galing ng trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Mga misis, unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Investigasyon sa pagsiklab ng sunog sa Maharlika Livelihood Complex sa Baguio City nagpapatuloy. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat. Romy. Pansamantalang isinara ang buong gusali ng Maharlika Livelihood Center dito sa Baguio matapos masunog ang 4 na stores na matatagpuan sa parking area sa ikatlong palapag ng gusali kahapon na madaling araw. Inantabayanan ang resulta ng investigasyon ng Baguio Fire Station para alamin ang dahilan ng pagsiklab ng naturang sunog. Ganap na launa ng madaling araw kahapon at tuluyang itong napula pasado alas 4 ng madaling araw. Ipagpapatuloy ngayong araw ang clearing operation sa 4 na nasunog na stores at tinasang bubuksan din ngayong araw ang mga establishmento na hindi naapekto ng sunog depende sa magiging desisyon ng management ng Maharlika Livelihood Complex. Ang naturang complex ay nasa pangangasiwa ng Human Settlement Development Corporation na atat sa agency ng Department of Agriculture. Magwawakas ang rise ng Maharlika Livelihood Complex sa April 27, 2025 at ipapasakamay na ang pangangasiwa nito sa City Government of Baguio. Ipinatayo ang gusali ng panahon ni dating unang ginang Imelda Marcos. RH41, Romy Gonzalez, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like ano, kaya kinakabahan niyo yung mga nakausap. Tatanda yung kausap natin kahapon si Ma'am Anita Ang. Ang inaalala nila baka daw po magkaroon din ng sunog doon sa kanilang lugar. Dahil nung huling briefings sa kanila nung city engineer, ang sabi niya, gusto niyo bang masunog? Gusto nyo bang maabo yung mga pinaghirapan nyo? Baka naman meaningful yung pahayag na yon ng nagmamalasakit lang yung city engineer. Kaya lang ibang naging interpretasyon dahil pinaalis sila dun Ang problema kasi, ala daw pong feasibility study, walang proper public information tungkol sa construction, saan manggagaling ang pondo at magkano ang pondong gagastusin dito. Basta sabi lang, hanggang July 31 na lang kayo. Alis na dyan. Sa tagal nilang nandun, nagmabayad naman sila. Meron naman silang mga kontrata. Bakit kinakailangan daw po na gawin yun? Meron daw po tarpaulin na magkakaroon nga daw po ng demolition dyan sa Santiago City Public Market. Pero nakatago doon sa loob ng compound, ba? Hindi humabasa ng taong bayan. Wala ding balita kung sino mga contractor. Baka mamaya may mga contractor na i-hire dyan. Substandard yung gamit. Pangalawa, teka muna. Di ba si Mayor, yung Mayor dito, parang nabanggit din ni Pangulong Digong noon na sangkot sa... Anyway, ibang usapin na yun. At saka ang tanong nga nila, bakit daw masyadong inaapura? Yan. Kaya nakikiusap po yung mga occupants. Mayor, ano bang pangalan ng Mayor doon? Mayor Tanyata. Baka daw po pwede hunin yung tingnan muna ito. Kasi nagpatayo nga daw po kayo ng isang business arcade, ginastosan ito ng 100,000,000 piso na pondo ng taong bayan, hindi naman daw po pinupuntahan, hindi nga daw mapalakas Pagkatapos ngayon, itong malakas na palengke, di ba? Siyang tatanggalin nyo. Kakaiba, siya, sige. Baka gusto nyo hintayin nyo pa silang magdemanda. Tapos, yun daw paglilipatan, kaya naman sila nagrereklamo. Unang-una, walang air conditioning unit. Walang sariling CR. At kaya sila pumalag, nung puntahan nila, yung public CR, ang baho-baho daw po at saka sarado. Teka muna, di ba meron nga tayong batas na ease of doing business? Mayor, mukhang hindi ease of doing business ang gustong gawin dito. Para bang hindi ho ninyo constituent, parang hindi ho ninyo butante. Ito pong
mga stall owners, yung mga maliliit na nagninegosyo dito po sa lugar ninyo, no ha? Oo. Sabi nila, kung fire trap daw ito, di sana ginagawan ho ng paraan sa halip na i-demolish ka agad nang walang maayos na konsultasyon. Ayun. At wala nga daw pong paglilipatan hanggang ngayon, ha? At yung inaalok naman nilang area mukhang privately owned at napakataas daw po ng renta. Ayan, kakaiba ho naman ang sitwasyon doon sa amin sa Mindanao, sa bayan po ng Alamada. Bagong tayo naman yung building, dinimolish. Kaya ngayon, ang binabalak na ho nitong mga nagko-complain, diretso na ho nila sa ombudsman ang pagpapalang kaso laban kay Mayor Susing Sakdalan. Ayan. Tinayo ito nung kanyang pinalitang mayor. Ginastusan po ng pondo ng gobyerno, ayos naman. Aba, pinademolish. Ayan, kita ho ninyo. Pinademolish. Bakit ho? Kasi may loan. Nag-loan daw ho sila para sa pagpapagawa ng isang panibagong establishmento. Ba? Ganun ba yun? Kahit nakapagawa pa lamang, dahil merong loan, kinakailangan ipademolish natin. Parang daan lang yan. Di ba? Hindi pa naman sila bubungkalin. Bakit? May pondo eh. Ayan, Ay, nako. Yan ang hirap po sa ating mga LGU, nakakita ho ng pondo, akala ho nila pera na ho nila yun. Ang tanong sino kayong kontraktor nito, ha? Komisyon? Wala akong sinasabing may kumumusyon dyan. Hindi ko alam yan. Basta ang alam ho natin, irereklamo siya sa ombudsman dahil ito walang clearance galing sa COA o galing sa Commission on Audit at wala din pong sapat na mga resolusyon na susuporta para ipademolish ang kapapagawa pa lamang ho na palengke. Maganda umaga, Pilipinas! At sabi ko nga, bakit naman kinakailangan pang makarating ho dito sa national media itong ganitong mga usapin? Tahimik ho sa amin ang mga lokal na mga mamamayag alahong nagsasalita Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ay, mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today. Bantayan lang natin bantang hapon dahil baka biglang bumuhos ang ulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitinding mancha. Based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. 25 na makalipas ang alas 4, mga buto ng tao na hukay sa Davao del Norte. Totally na balita mula kay Jun Soter para sa Action Radyo Davao. May buntag, Jun. Respondihan ng mga membro ng Tagum City Police Station ang tawag hinggil sa mabuto ng tao na natagpuan alas 10:20 ng umaga sa Purok 5, Barangay Pugon, Tagum City, Davao del Norte. Natagpuan ang mabuto ng tao sa isang lugar na hinukay para gawin sanang septic tank. Kabilang sa mga hukay isang blue nylon rope, pantalon, panty, violet bra, isang pares ng black rubber shoes at isang relo na pinanawalaan ng pag-aari ng biktima. Isa sa ilalim sa pagsuri sa DNA ang mga nakuhang buto para matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Hinimok ng Tagum City Police ang mga taga-Tagumiños na kung sino man ang nakakilala sa gumawa ng krimen ito, makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Tatlong individual ang naresto naman ng National Bureau of Investigation dahil sa pagkakasangkot sa organ trafficking sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kay NBI Director Jaime Santiago, nakatanggap sila ng reklamo hinggil sa pagkakasangkot ng mga suspect sa kidney for sale o mga bumibili ng kidney o bato ng tao sa halagang 200,000 pesos. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Angela, alias Marichu at Daniel. Nailigtas naman ng otoridad ang siyam na mga biktima. Ang ilan sila ay nakapagbenta na ng kanilang mga bato. Tinutugis naman ng otoridad ang leader ng sindikato na sinasabing empleyado umano ng National Kidney Transplant Institute o NKTI.
May abiso po sa mga nangangarap na magsundalo sa Mindanao. Naghahanap ngayon ang Army Recruitment Office sa Mindanao ng 4 recruits para sa Officer Candidate Course. Sa abisong inilabas ng Philippine Army, kabilang sa mga requirements ay kinakailangan. Dapat daw po college graduate, at least 4-year course. Nasa edad ng 21 hanggang 26 sa pagsisimula ng pagsasanay. 5 feet po ang taas. Single, walang anak o parental obligation. Physically at mentally fit. Walang nakabimbing kaso sa korte. Sa mga interesado, mangyari lamang na ipasa ang nabanggit ng requirements sa Public Employment Service Office sa Peso Office sa Davao, Almendras Gymnasium Compound, Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard, Poblacion Street o Poblacion District, Davao City bukas July 18 mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Samantala sa mga fresh graduate naman na wala pang diploma at transcript of record na pinapayuhan dalhin ang inyong Certificate of Graduation. Paalala ng Philippine Army, libre lamang ang pag-apply at agad na isumbong ang sinumang individual na maniningil para sa application. Teka muna Malo, di ba kala ko online lang ang pagsusumite? Ngayon, officer to. Mga magiging opisyal. Sige, habol na. Posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan, lalo na ngayon darating na bare months. Ito naman ang sinabi ng Meralco spokesperson na si John Saldarriaga. Kasunod ng inanunsyo ang taas singil sa kuryente ngayong Hulyo ng higit sa 2 piso. Paliwanag ni Saldarriaga, nag-normalize na kasi ang rates ng kuryente kaya't nakapako na sa 11 pesos ang kada kilowatt hour. Epekto na ito ng pagbabalik sa normal sa paggamit ng kuryente ng mga tao kasunod ng naging malakas na demand noong summer season. Well, kasi nung summer, sa tindi ng demand, talagang minsan nasa-strain yung mga planta. So may mga instances, dahil sa taas ng demand, hindi makaagapa yung supply. So nagkakaroon ng tinatawag na yellow at red alert. Mm-hmm. Pero magmula nung gumanda yung panahon, naging makulimlim, ito, ulan na nga, normally, yung demand nagdidip din yan lakay eh. So, it's easier now for the supply situation to meet demand. Yun yung sitwasyon natin ngayon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30. Ano man po ang malakad natin ngayong araw nito, magmayon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound, improve alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Lalaking wanted sa kasong murder sa Tuburan, Lanao del Sur. Nadagdagan ang kaso matapos maarestong may bit-bit na baril. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaki na nasa watch list ng ProBar bilang top 7 wanted person sa kasong murder at bilang paglabag din ito sa Section 28 ng RA 10591 o unlawful possession of firearms and ammunitions. Ang suspect ay natunto ng tracker team na binubuo ng iba't ibang units ng ProBar sa Tubaran, Lanao del Sur. Nang arestuhin ang suspect, nakuha mula sa possession nito ang isang unit ng caliber 45 pistol with serial number 715942 na may 3 live ammunitions. Ang suspect ayon sa mga opisyalis ng ProBar ay nasa listahan bilang top 4 provincial level wanted person ng Lanao del Sur. Ayon naman kay ProBar Regional Director Police Brigadier General Prexy Tangawon, sinisikap nilang agarang mahuli itong mga wanted persons na may mga kasong kriminal na nakakagala pa at nagiging banta sa seguridad ng community sa Barm Region. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat.
Ito naman, NBI Bataan, nagbabala sa mga mamimili ng lupa. Mag-iingat daw po kayo sa mga scammer. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa isinagawang panayam ng media kay Bataan NBI Director Nathan Ramos, nagbigay babala ito sa lahat ng mga mamimili ng lupa sa Bataan, partikular sa mga lupang ibinebenta sa bahagi ito ng Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan, kung saan sa itatayong Bataan Cavite Interlink Bridge, ang value umano ng lupa sa bayang ito ay nagtataasan na. Kaya naman marami umano ang sindikato ng lupa ang naglalabasan din mga land grabber at scammer na kanila ngayong binabantayan. Itong Bataan Cavite Interlink Bridge, yung value ng lupa dito ay nagtataasan. Okay. So maraming sindikato rin ng lupa ngayon dito at yan din po ang binabantayan namin. Maraming mga land grabber, iba pa nga, may isa pa kaming kaso na lupa para ng gobyerno ay naibenta sa pribado individual. So kasama po yan sa mga scam na nangyayari ngayon dito sa probinsya ng Bataan. At yan po ay sa utos na rin ng ating mahal na gobernador ay inatasan niya ang NBI para ito ay bantayan ng maigi. Ito si RH37, Danny Kumilang para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Kumilang. Samantala, sa iba pang mga balita, umabot naman ng 16,114 ang nabigyan ng tulong sa unang distrito ng Leyte sa isinagawang aid caravan ng mga ahensya ng gobyerno. Isinusulong ito ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasunod dito ng pamamahagi ng ayuda nitong Martes sa 2,000 kwalipikadong residente sa bayan ng San Miguel, Leyte, sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor. Isinagawa ang payout sa Town Gym. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 4,050 para sa 10 araw ng pagtatrabaho sa ilalim ng Emergency Employment Program na may kabuuang halaga na 8.1 million pesos. Pinangunahan ni Attorney Mark Reyes, District Chief of Staff ni Speaker Romualdez, ang naturang payout katuwang ang Department of Labor at kinatawan ng Dole North Leyte Field Office na si Engineer Emmanuel de la Cruz. Ang pamamahagi ng ayuda sa bayan ng San Miguel ay naging hudyat upang makumpleto naman ang pagkakalob ng tulong sa buong unang distrito ng Leyte na kinakatawan ni Speaker Romualdez sa Kamara de Representantes. Magandang umaga, Pilipinas! Isang lalaki naman pinagsasaksak ng kanyang kadibate. Ako, ano kayong pinag-usapan ito? Nagdebate ho sila sa terminal ng Carigara Leyte, patay. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki nasawi matapos pagsasaksakin ng kanyang kadibate sa isang terminal sa bayan ng Carigara, Leyte. Kilala ng Philippine National Police ang biktima, si alias Bob, 59 anyos, may asawa, residente sa bayan ng Carigara, Leyte. Ang suspect na kilala si Tulits, isang terminal dispatcher. Nangyari insidente alas 3:40 ng hapon sa barangay Baybay sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa kay kumuha ang suspect ng patalim at pinagsasaksak ang biktima. Itakbo pa sa ospital ito subalit ideklara na dead on arrival ng attending physician. Mula sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Jimmy. Pinuri naman ni Senator Bongo ang matagumpay na inagrasyon ng ika-166 na malasakit center sa Kalinga Provincial Hospital. Yan po ay sa Tabuk City, Kalinga. Si Senator Go, ang chair ng Senate Committee on Health, ang naging instrumento sa pagsusulong ng pag-access sa pangangailangang pangkalusugan at mga serbisyo sa bansa sa pamamagitan nga ng Malasakit Center Law na inakda at itinaguyod noong 2019. Ayon kay Senator Go, isang magandang balita ito dahil 166 na ang malasakit center sa buong Pilipinas at ang pinakabago nga ay nasa Kalinga Provincial Hospital sa Tabuk City. Layunin ng inisyatibong ito na mabawasan ang pasanin ng mga mahihirap o mga indigent patients sa kanilang gastusin sa ospital sa pinakamababang posibleng halaga.
Bukod dito, makatutulong din ito para mas maging accessible ang serbisyong medikal para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababayang higit na nangangailangan. Sa ilalim ng Republic Act 11463 o Malasakit Centers Act of 2019, pinagsasama-sama dito ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare, Department of Health, PhilHealth at PCSO. Ay, ito pang isang good news, Nag-aabang ang mga investor na ibaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates ito sa pagtatapos ng ikatlong quarter ng taon. Inaasahan ng mga business at mga stock analysts ang bullish stock market condition kasunod ng mga buwang pagtataas ng interest rate. Mayo nang sabihin ng Bangko Sentral na posible silang magpatupad ng maluwag na policy rate simula sa susunod na buwan. Sa ikalimang sunod na pagkakataon naman, ipinako ng Central Bank ang target reverse repurchase rate sa 6.50 o 6.5% habang ang interest rates ng overnight deposits at lending facilities ay nananatili naman sa 6%. Mahigpit na sinusubaybayan ng mga investor ang mga negosyo ng SM Prime Holdings na tumaas ang spending o paggastos ngayong taon. Patuloy na ginagamit ng SM Prime ang 100 billion peso commitment para sa spending program upang suportahan ang mga expansion programs, kabilang dito ang 360 hectare na reclamation project dito po sa Pasay City. Ang ganda naman mo kasi talaga ng tsaka ang daming mai-empleo nito pagka nagkataon. Nitong Abril, inuulat din ng SM Prime na 33% ang pagtaas na ng kanilang net income kumpara noong isang taon. 102 billion pesos dito ay nagmula pa lamang sa reservation sales. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Sa mga Pilipino dyan sa Middle East, kumusta na po kayo, ha? At sa mga Pilipino down under, dyan po sa New Zealand at Australia, maraming salamat po sa inyo walang sawang pagtutok sa ating pong programa. Sa lahat ng ating mga kababayang maagang gumigising para samahan tayo sa mga pagbabalita. Salamat po, ha? At magandang umaga siyempre sa mga suki natin dyan sa San Diego, California, ha? Ang Midnight Singers, sina Tito Jun, Tita Loy. Oy, Boss Manny, sana magaling ka na, ha? Nag-aalalasin nyo si Ma'am Cora. At siyempre si Kuya Art at saka si Doña Linda. Magandang umaga po sa inyo. Batiin din doon natin si Don Robert dyan sa Land Bank Bohol Avenue Branch, ha? Gandang umaga po, ha? At para sa mga magbabalik Pilipinas, huwag niyong kalimutan, may tangerine chocolate po dito sa Pilipinas, kaya huwag na kayo magbitbit ho ng mga imported. Mas masarap po ito, gawang atin. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot para maitanim po sa mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. At pagkatapos, nung nagpo-produce na sila ng magagandang dekalidad na cacao beans, iprinoces po ito para maging tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, pag tinulungan ho natin ang ating lokal na mga magsasaka, magsisika po sila na magkaroon pa ng value adding sa kanilang mga produkto. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate po. Pwede ho nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Diyan na rin ho kayo mag-place ng inyong order kung kayo po ay galing abroad. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Diba? O nga naman, ha? Sino bang bibili niyan? Sino bang maniniwala sa kakayahan ng mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate ay gawang lokal but tastes and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Si John Estrada nagsalita na sa issue ng hiwalayan nila ng dating imported din to, di ba? Beauty pageant title holder, di ba ito? Si Priscilla Merieles. Maganda din yung kadate niya sa Boracay. Ang chika mula kay Gorgie Rola. Gorgie, good morning.
Finally ay naglabas na rin ng pahayag ang aktor na si John Estrada kaugnay sa isyong hiwalayan di umano nila ni Priscilla Mireles. Isang reliable source na nakausap namin na sinabi raw sa kanya ni Priscilla na noong January ng taong ito pa ay umalis na raw siya sa kanilang tahanan. Ayaw naman daw umalis kasi ni John kaya siya na mismo ang umalis kasama ang kanilang anak. 2 taon na raw silang magkahiwalay ng kwarto at nakapag-decide na si Priscilla na tapusin na ang kanilang pagsasama. Hindi lang niya idinetalye kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay. Kahapon ng hapon naman ay naglabas na nga ng statement si John Estrada sa kanyang Instagram story. Narito ang kabuuan ng kanyang pahayag. Priscilla and I have mutually agreed to take a break for quite some time. There's more to the story, but the lasting thing I want to do is to hurt the people I love. I want to make it clear that I am not in a relationship with Lily Hallman or any other woman for that matter. I just met her in Boracay. I had a short break from work and felt the need for a breather. This is a private family matter. That's why I asked for privacy as we deal with this. Thank you. End of quote. Ito po si Gorgie Rula ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, doon niya lang naman pala nakita yung si Hallman. Oo. Pero maganda rin yung bata. Maganda umaga, Pilipinas! Inilabas na ng Tangerine Survey ang listahan ng 12 potensyal na kandidato na posibleng magwagi sa karera at sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Ito ay survey mula June 11 hanggang June 15 ngayong taon. Nanguna pa rin si AXIS Party List Representative Erwin Tulfo sa mga ka-aspirante, nakakuha ng 57%. Aba! Nasa ika-4 na pwesto naman si nating Senador Tito Soto. Meron 43.75% at si Senator P. Cayetano nasa ika-5 pwesto, nakakuha naman ng 41.25%. Si Senator Lito Lapid nasa ika-7 pwesto, 40.08%. Todo ang pasasalamat ni Senator Lapid sa mga taong patuloy na nagtitiwala at nagmamahal sa kanya at hindi titigil sa paglilingkod para sa mga Pilipino. Sinamantala ni Lapid ang kasalukuyang break ng Senado upang makapag-ikot sa iba't ibang panig ng bansa na mahagi ng mga ayuda sa mga senior citizen, mga PWD, single parents, mga toda drivers, mga mangingisda at mga estudyanteng nangangailangan ng tulong. Si Lapid ay gumaganap na Supremo, si Primo, sa teleseryeng Batang Quiapo ni FPJ. Bago naging bida sa pelikula, nag-umpisa naman si Senator Lapid bilang extra. At stuntman po ito ni na FPJ, dating Pangulong Erap at marami pang iba. Ayan, yan ang kwento ng buhay ni Senator Tolitsa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Director Toto Bacolcol ng PBOX kasama natin. Doc, magandang umaga po. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Oh, kumusta ho ang Kanlaon? Ang Bulkang Kanlaon? Kanlaon nung July 15, naglabas kami ng advisory kasi we noticed na nagkaroon ng swelling or pamamaga sa dalisdis ng bulkan. Mm-hmm. And since June 18. So that's the reason why naglabas kami ng advisory saying baka may umaangat na magma. Kasi po kapag may umaangat na magma, nagkakaroon ng inflation sa slopes ng bulkan. Pero ano yung recent monitoring natin? Level 2. Alert level 2. Pero bumaba na, humupa na? Yung na-monitor natin ng 15? Ngayon, again, ongoing pa rin yung inflation na nakikita natin. But within the past 24-hour period, nakapagdala pa rin tayo ng medyo marami pa rin earthquakes, 11 earthquakes. Although, this is still lower than yung na-record namin na pinakamataas niya is 67. That was last July 4. Mm-hmm. Ngayon 11 na lamang, but that is still elevated. Yung sulfur dioxide emission naman kahapon, umabot na lamang ito ng 2,123 tons per day. Pero yun nga, sabi nyo, elevated pa rin. Nandun yung threat. Nandun pa rin yung threat. Okay. Oo. Teka muna. Meron daw ba tayong mapa o hazard map na po pwedeng makuha doon sa mga landslide prone area
lalong-lalo na dun sa mga naapektuhan ng malakas na paglindol noong 2019 ba yun sa Mindanao? Kasi baka nagkokos ito ng dam dun sa taas, yung mga crack, at po pwedeng mag-trigger ng landslide. Meron ba tayong mapa nun? Yes, meron tayo sa Hazard Hunter PH. Meron tayong earthquake-induced landslide map. So, again, accessible po yan sa mga gustong makakuha ng kopya. That's open to the public. Again, they just have to go to the Hazard Hunter PH. Hazard Hunter PH. Ayan ha. Wala kang hindi mo na kailangan i-upload yung website ng PBOX. Hindi na. O sige. Hazard Hunter PH. Kasi yung mga lugar, lalong-lalo na sa mga lokal na mga opisyal, sa mga barangay officials, siguro ito yung pinakamagandang gagawin ho ninyo para masiguro natin na alert yung nakahanda yung ating mga kababayan doon sa mga potentially landslide area. 'Di ba? Kasi yung sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakarang araw, nagpalambot na naman ang lupa eh. Yes, that's right. Again, yung mga hazard maps natin available yan sa Hazard Hunter page. Hindi lang earthquake-induced landslides, lahat ng earthquake hazard maps, volcanic hazard maps natin, hydromet hazards galing sa Pag-asa and sa MGB, nandun din po yun. Pati yung potential na babain. Yes, that's right. Nandun din. Okay. hazardhunter.ph. Yun pong hanapin ho ninyo. Hazard Hunter PH. Walang that. Hazard Hunter PH. Google lang nila yan and then masigilan nila yung link. Okay. At teka, magsusona na sa Monday, Director. Yung bang nakasama ba sa priority yung modernization ng PBOX? Unfortunately, hindi po kasama. Hindi pa rin. Priority bills. Yes, that's right. Sige, mangulit na lang tayo sa mga mambabatas ho natin, kasi alam naman natin itong hazard na kinakaharap po ng mga manggagawa ng PBOX, hindi lamang po ng PBOX, hindi pati ng Pag-asa, pero at least yung Pag-asa, na-modernize na sila, Pero itong sa PBOX, kalahati po ng kanilang puwersa, job order pa rin hanggang ngayon. Kukunti na lang nga, limitado na nga yung tao. Ang dami hong mga geologists natin ayaw magtrabaho sa gobyerno. Paano nga naman, JO sila, karamihan ho ng mga nagtatrabaho po sa PBOX. So, suportahan ho natin, ito pong pakiusap po ng ating mga eksperto, mga scientists dyan po sa PBOX na maipasa na ito pong modernization ng PBOX. Hindi lang kasi equipment, kundi pati human resource kinakailangan po nating i-upgrade dyan po sa PBOX. Doc, thank you ha. Mangungulit po tayo sa ating mga mababatas. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Anong bill daw yun? Would you know? PBOX, yung number. Hindi ko lang basta sabihin natin yung modernization bill ng PBOX. Doc, thank you ha. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo. Si Director Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Para kang sundalo na uutusan mo sa gera. Sulong ka sa gera! Pero wala ka munang bala ha. Hintayin mo muna. Hindi pa natin na ipapasa yung modernization Diba? Nangangailangan ho sila na upgraded equipment, upgraded capability, but more so, yung pong pagtiyak na sila po meron ho namang sapat na proteksyon, hindi lamang po sa medical benefits kundi sa sweldo, at saka yung mga biyaya, yung mga dapat natanggapin ho ng kanilang mga mahal sa buhay. Isusubo mo sa bulkan, isusubo mo sa mga landslide, pagkatapos hindi naman ho sila equipped properly, para magkaroon ho sila ng sapat na tapang at lakas ng loob. Kaya ang dami hong mga geologists natin, mga magagaling, saglit lang mananatili sa Pilipinas, pupunta na sa mga mining company, mapapirate ho sa ibang bansa, at doon ho sila nagpapakadalubhasa. Kasi nga po, kulang ho tayo ng ayuda para ho sa kanila. Ay, susme, anytime po pwede ho tayong mag-ultabayo ha. Pero ang rekomendasyon ho ng mga dalubhasa, 2 kapsula bago ho matulog para makuha natin yung full benefits. Ano nga ba ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Inaral po yan ng napakatagal ho ng mga Hapon. At
ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Lupit, bongga? At gaya nga ho natin, gaya ng binabanggit natin, ito po ay dumaan sa mahabang pag-aaral. Clinical trial ho talagang dinaanan at hindi kwentong kutsero. Kaya iba na ho ang may pruweba. Ano pong ginagawa ng Ultabayo o ng postbiotic sa ating katawan? Pagpasok po nito sa ating pong sistema, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, at yung pong postbiotic na yan na nakatutulong upang magkaroon tayo ng magandang tulog, sapat na lakas sa kinabukasan. At habang natutulog ho tayo, itinataboy po yung mga toksin sa ating ating katawan, kaya't napapanumbalik, napapasagla po ang ating immune system. Ayan, ha? Sabi ko nga sa inyo lalong-lalo na sa mga senior na hirap matulog. Ultabayo katapat niyan. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung meron ho kayong mga katanungan po, pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyong galing po yan ng Teoxysil Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joanne's Pharmacy at Curamed. Ang Ultabayo po ay ang ating kasangga sa puyat, pagod at stress. At yan po ay halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Wanted person na naharap sa kasong murder, arestado naman sa Agno, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy? Naaresto ng Agno PNP sa pamumuno ni OIC Chief of Police Captain Rose Brian Marminto sa Barangay Bangan Udak kahapon ng tanghali ang wanted person na si alias Mon, nasa hustong gulang, pedicab driver at residente ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Sa ulat ni Police Captain Marminto, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court First Judicial Region Branch 42 Dagupan City sa kasong murder docketed under criminal case number 2024-0554-D na may petsang July 10, 2024 with no bail bond recommended. Sa ngayon, nasa kustodya ng Agno Police Station ang suspect at dahil sa walang piyansa, ang kaso nitong kinakaharap, hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order ng korte upang mailipat ang suspect sa BGNP. Ito si Freddy Pajardo Aris 38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Freddy at congratulations muna sa lokal na pamahalaan ng Midsayap, North Cotabato. Nakatanggap sila ng Presidential Recognition for Outstanding Development Partners on Improving Business Climate category. At mismong ang Pangulong BBM po ang nagbigay ng naturang parangal. Kaya't nagtungo ho sila sa tanggapan po ni Governor Emilio Mendoza dyan po sa North Cotabato. Pinangunahan ni Mayor Rolando Sacdalan. Nagtungo sila doon para ipakita, ibida yung kanilang plaque at tropeo. Ayan, congratulations. Ito po ay ayon po naman kay Mayor Sacdalan, naging matagumpay ang pagkamit nila ng naturang parangal dahil sa suporta ni Governor Mendoza sa mga micro, small and medium enterprises sa buong lalawigan. Congratulations sa LGU ng Midsayap. Maganda umaga, Pilipinas! At huwag na din natin kalimutan ang pinakamurang ready for occupancy unit na available po sa housing industry ngayon. Mga proyekto po ito ng Westchester Realty. Easiest term po ang inaalok po nito, 5% lamang down payment, pwede pang gives. At with 20,000 pesos na unang hulog, po pwede ka na maglipat bahay agad after take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya't ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob mismo ng township ang City Hall, ang department store, ang eskwelahan, ang simbahan at iba pang mga amenities. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng trip for two sa anumang Asian destination patungong Japan. Ohayo ko sa mga Pilipino dyan sa Japan, po pwede rin po sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong o dili kaya ay sa Taiwan at Thailand.
Pag hindi pa kayo sinwerte dyan, dito ho kayo sa Premier e-Bike plus aircon promo ng Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! Ito pong si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, kakandidato din sa pagkasenador. Detalye na balita mula kay Manang Milky Riconan, RH12. Manang Milky, good morning. Inihayag na ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador sa 2025 elections. Ang kandidatura ni Brosas ay suportado ng Committee of 100 Women na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at iba pang mga professionals. Ang kay Brosas, ang kanyang pasyang kumandidato ay para palakasin ang laban para sa mga kababaihan at mga kabataan, lalo na't kukunti lamang ang mga babaeng senador. Taglay ni Brosas ang 2 dekada na karanasan bilang aktivista at 8 taon bilang kinatawan sa mababang kapulungan. Sakaling maluklok sa Senado, tiniyak ni Brosas na patuloy niyang inalaban ang makatwirang dagdag sa sahod na mga manggagawa at totoong reformang agraryo para sa mga magsasaka. Gate pa ni Brosas, kailangan ng mga tunay na oposisyon sa Senado na tunay na magsusulong sa kapakanan ng mamamayan. Ako si RH12 Milky Riconan, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo, may na-discovering bagong uri ho ng ilang-ilang. Lupit, isang grupo po ng mga researcher mula sa Chiang Mai University ang nakadiskubre ng isang bagong uri ng ilang-ilang o Kananga odorata. Ito po isa sa Satun UNESCO Global Geopark sa Thailand. Pinangalanan itong Kalerm Prakyata bilang pag-commemorate sa 6th cycle birthday ni King Charles III. Natagpuan ang bagong species na ito ng ilang-ilang sa isang sinkhole sa Khao Khao Subdistrict, Lango District po sa Satun. Ang lugar na ito ay bahagi ng Satun UNESCO Geopark, ang kauna-unahang World Geopark ng Thailand, sertipikado ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ang ilang-ilang ay isang tropical train na native sa Malaysia, Indonesia, New Guinea, Solomon Islands, Queensland, Australia at maging dito po sa Pilipinas. Kaya lang, ang hirap po magpatubo ng ilang-ilang ha. Si Rhea Torres ng Pag-asa ay kasama na ho natin. Birthday ngayon ni Ma'am Rhea. Happy birthday Ma'am Rhea. Good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga taga... Birthday mo ngayon, Ma'am Rhea? Hindi pa po, sa December pa po yung birthday ko. Sino may birthday? Sabi dito, birthday mo, Ma'am Rhea. Si Eric Dastas wala may birthday ngayon, di wala si Ma'am Rhea. Happy birthday po sa kanya. Sasabihin ko pa naman, magpakanton ka naman. Ano giging lagay natin, Ma'am Rhea? Yes po. So magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 200 kilometers east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte. At sa ngayon po itong binabantayan na LPA, hindi pa rin inaalis yung posibilidad na maging isang ganap na bagyo, kaya continuous pa rin po yung monitoring natin dito sa binabantayan na sama ng panahon. Ngayong araw, asahan po natin yung maulan na panahon dulot ng epekto nitong low pressure area sa malaking bahagi ng ating bansa. Areas po ng Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque at Romblon. Asahan po natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dulot na epekto nitong low pressure area at pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. Samantalang sa areas naman po, sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Visayas at Mindanao ay nakakaranas po ng epekto ng southwest monsoon. Asahan din po natin yung maulan na panahon or mga kalat-kalat mga pulan, pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit na lugar.
dito sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi naman po ng Luzon, may tsansa pa rin po na makakaranas tayo ng mainit na tanghali pero may mga biglaang inaasahan pa rin po natin yung mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan. Mas madalas po siyang nararanasan sa hapon o sa gabi. At sa ngayon po, based po sa ating latest na thunderstorm advisory, 3 a.m. pa po ito, most likely si areas po ng Quezon, Rizal, Bulacan at Laguna hanggang sa darating na alas 6 ay posible po tayong makaranas ng mga biglaan na pag-ulan. So ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan. At sa mga susunod na araw ay inaasahan pa rin po na patuloy yung epekto nitong low pressure area sa malaking bahagi ng ating bansa. So for this week, asahan pa rin po natin yung maulan na panahon. Yan naman po latest mula. Wala nakataas na gale warning? Sa ngayon po, tama po, yung gale warning po, wala po tayong gale warning sa ngayon, pero inaasahan po natin yung kakatamtaman hanggang sa maalon na karagatan, lalong-lalo na dito sa area ng western section ng Luzon. So, sa mga plano pong pumalaot, as much as possible po, iba yung pag-iingat lang po at inaasahan din po natin yung mga thunderstorms o yung mga malalakas na buhos ng ulan. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Yes po, maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. No? Ingat ho tayo. At least wala pa ho yun. Kaya lang, apektado pa rin ho. Wala mang bagyo, apektado pa rin ho tayo nung pong sama ng panahon. Mag-ingat ho at paghandaan natin ang anumang dumarating na sama ng panahon at pagkalat ho ng mga mikrobyo. Pagbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Ayun yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang di siya rate, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, aabot naman sa 1,000 mga manggagawa ng Valenzuela ang nakatanggap ng mga vitamins, mas at iba pang mga tulong mula sa tanggapan ni Senator Bongo. Kasabay ito ng tulong panghanap buhay sa disadvantaged days workers o tupad program na ikinasan ng Department of Labor and Employment sa Valenzuela People's Park Amphitheater. Ito sa pangunguna ng malokal na pamahalaan ng Valenzuela, katuwang si Mayor Wes Gatchalian at iba pang mga konsihal. Ayon kay Senator Go, layon ito na mapabuti ang kalagayan ng mga disadvantaged at mga displaced workers para sa mas matatag na lipunan. Pinasalamatan naman ang mababatas ng DOLE sa pagtulong at pagtuturo sa mga manggagawa sa ilalim ng tupad program. Kaya lang bagsak daw po ang Pilipinas sa pagkakaroon ng maayos na life-work balance ang mga manggagawa kung ikukumpara sa mga nagtatrabaho sa buong mundo. Sa datos na inalabas ng Global Human Resource Platform na remote na, sumabit ang Pilipinas sa ika-59 mula sa 6 na pong mga bansa na sinurvey ng 2024 Global Life-Work Balance Index. Nakakuha lamang ng 27.46 out of 100 na index score ang Pilipinas, pinakamababa kumpara sa lahat ng mga bansa sa silangan at timog silangang Asya. Tinitingnan sa survey ang oras na ginugugol ng mga empleyado sa trabaho, halaga ng kanilang sweldo, kabuang kasiyahan, kabuang oras ng kanilang pagpapahinga at pati na mga benepisyo na tinatanggap sa pagtatrabaho. Tumaas naman ang presyo ng manok sa mga pamilihan sa Metro Manila batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Mula 190 pesos per kilo noong nakalipas na linggo, naitala ng DA ang bentahan ng manok ngayon sa 250 pesos per kilo. Mas mataas ito ng 30 pesos kumpara sa halaga ng manok sa National Capital Region noong Hunyo na naglalaro sa pagitan ng 160 hanggang 220 pesos per kilo. Ang mahal na bentahan ng manok ngayon ay bunsod ng mababang stock. Pero naniniwala naman si Jose Geraldo Feliciano, Pangulo ng United Broilers Association o UBRA, na may pansamantala lamang ang limitadong supply dahil masyado anyang malaki ang 250 pesos per kilo na bentahan. Ayon kay Feliciano, bagamat tumaas ang halaga ng manok, dapat nasa 210 hanggang 230 pesos lamang ang dapat na maging presyo. Sino kaya nag-o-overprice dyan, ha?
Malamang masisi na naman yung mga middleman. Walang irregularidad sa alokasyon ng 1.69 billion pesos na RIPE subsidy para sa mga tauhan ng Philippine National Police. Ito ay ginit ang pambansang pulisya bilang tugon sa mga kumakalat na reklamo online na nagsasabing binawasan ang rice allowance ng mga pulis ng 50 pesos. Ayon sa PNP, 1.69 billion pesos ang alokasyon at ito'y nakabatay sa Special Provision 9 ng General Appropriations Act. Lumutang ang mga batikos dahil sa ilalim kasi ng programa, bibigyan ng 20 kilos na bigas ang mga tauhan ng pulisya, katumbas ito ng 650 pesos kada buwan. Mas mababa ito ng 50 piso o 50 pesos mula sa 700 pesos na subsidy para sa bigas noong 2023. Sinabi naman ng pamunuan ng PNP na na-disburse na ang 100 pesos sa mga personnel noong pang January at February at i-adjust ang gamit na 50 pesos na koleksyon nito. Yung 50 pesos na koleksyon na hanggang May to June. Nga naman, bakit nawala ng 50 pesos? May adjustment, ha? Dami na palang tinatanggap talagang benepisyo ng mga pulis. Bakit yung iba gumagawa pa rin ng kalokohan? Sige, natatakot mawalan. Muling kinalampag ni Senator Amy Marcos ang gobyerno na palakasin ang kakayahang pandepensa ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Binanggit ni Senator Amy ang panawagan na buhayin ang self-reliant defense posture ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Programa ito ni Marcos Sr. noong 1974, naglalayong pahusayin ang defense industry at locally produced na mga armas at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Senator Marcos, dapat munang magpalakas ang Pilipinas bago magbitaw ng maaangas na pahayag upang merong maibuga. Ipinunto pa ng presidential sister na ultimo bala, barel, eroplano, nilinimos lamang ng Pilipinas kung saan-saan bansa. Muli ring umapila si Senator Marcos sa gobyerno na siguraduhin munang may kakampi ang Pilipinas sa mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN na takot anya sa ginagawa at mga nangyayari sa Pilipinas. Una nang inilutang ng chair ng Senate Committee on Foreign Relations ang umano'y plano ng China na tirahin ng hypersonic missile ang 25 lugar sa bansa kabilang ang Batanes, Subic at Ilocos. Kanyang sugar ay kailangan i-control. Hindi yan. Resignation ng mga opisyal ng DepEd nirerespeto ni incoming Education Secretary Sani Angara. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa, Saris 28. Raymond. Respeto ni incoming Secretary ng Department of Education Juan Edgardo Sani Angara ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang mga matataas na opisyal ng kagawaran bago pa man siya formal na maupo sa pwesto. Ayon kay Angara, naghahanda na ito para sa pagsisimula ng kanyang bagong trabaho bilang kalihim ng DepEd. Anumang appointment ay agad nitong ia-anunsyo dahil ang gusto niya ay agad masimula ng trabaho sa ahensya. Kabilang sa mga nagbitiw sa pwesto, sina Undersecretary Michael Poa, Undersecretary for Administration Nolasco Mempin, Assistant Secretary for Procurement Reynold Monsayak, Assistant Secretary for Administration Noel Baloyan, at ASEC Sunshine Fajarda. Magsisimula si Angara bilang DepEd Secretary sa araw ng Biyernes, July 19 na siyang effectivity ng resignation ni Vice President Sara Duterte. Ito si RH28 Raymond Dadpas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ibinahagi naman ng public health expert na si Dr. Tony Lechon. Nakamonsulta na sa kanyang veteranong sports journalist na si Chino Trinidad bago pa man ito pumanaw. Ikinuwento ni Dr. Lechon sa panayam ng DCRH at na radyo natin na nagpa-schedule sana si Trinidad ng check-up para sa kanyang nararamdamang hindi maganda. Sa mga nagdaang linggo daw kasi bago ito pumanaw, nakararana si Trinidad ng pananakit ng dibdib kapag ito'y nag-exercise o kahit naglalakad lamang. Nabatid na kinumpirma ng kanyang pamilya na atake nga sa puso naging sanhi ng pagkamatay ng veteranong sports journalist.
yung kanyang sugar ay kailangan i-control. At ang sabi ko sa kanya, mahirap po kasi online po eh. Sabi niya, ay busy lang po ako, Doc. At sige, sabi ko, magkita tayong July 17. Medyo inayos ko lang po yung kanyang gamot. Medyo nag-alala po ako kasi yung test ho niya sa stress test maayos. Kaya lang yung symptoms po na pag naglalakad ka ng kauntik at sumisikip ang dibdib nyo, yun po ay ominous sign na maaring mayroon kang coronary artery disease. Hindi lang siguro sugar, monitor nyo rin yung inyong cholesterol at saka yung uric, ano ha? Kaya ingat ha. Lalong-lalo na kapag kayo lumagpas na sa edad na 50. Kinakailangan medyo dalas-dalasan ninyong bisita sa inyong mga doktor. Magandang umaga kay Dr. Frank Tetabali ng De Los Santos Medical Center. At saka syempre si Dr. Narciso June Adraneda. Magandang umaga po sa inyo ha. Palakasin po natin ang ating immune system. I-boost po natin ang ating immune system. Matulog ho tayo ng sakto. Huwag kalimutan, ang Ultabio ay pwede ho natin i-take anytime. Pero pwede ho itong mas maganda ho sabi ng mga dalubhasa, 2 capsules bago ho matulog. Ano nga bang Ultabio? Ang Ultabio po ay nagtataglay ng postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga Hapon. Mahaba-habang clinical trial din po, dinaanan po nito bago po nila inilabas sa publiko. Ang bawat kapsula po ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya talagang ito pag pumasok sa ating katawan, nilalabanan ng gusto yung mga toxin sa ating katawan. Nabibigay ho ng pagkakataon na tayo makatulog ng mahimbing, ma-achieve natin yung magandang tulog para kinabukasan, in the mood ka. Nalalabanan ito ang pagod, puyat at saka mga stress. Ayan ha. Pagpasok ko kasi nito ina-activate yung plasmacytoid dendritic cell. Yan daw po yung commander ng ating immune system. Yan ha. Kaya ang payo ho ng mga doktor mag-Ultabio araw-araw. Ayan. Available po ito sa Lazada at Shopee, pero siguraduhin lamang po ninyong galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kumonsulta ho kayo, pwede ho kayo mag-text kung may mga concerns ho kayo sa 0917-112-6580. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Ayan ha. At least ngayon wala na tayong natatanggap na reklamo na walang stock ang Mercury. Halal certified po ang Ultabio at huwag kalimutan ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Isang murder suspect naman arestado sa Malabon. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag ko ang Intel, mabilis na naskote ng Malabon Police ang lalaki kinasuhan ng murder. Nakaraang magtago, nasampan ito ng kaso ng pamilya ng biktima. Ayon kay Police Colonel J. Bayan, natundo na suspect na si alias Baby Atok sa Labahita Street sa Lungo sa Malabon. Ang suspect mo inisyuhan ng warrant of arrest ni Judge Misael Madelo Lagada ng RTC Branch 292 sa Malabon. Dito lamang mo July 1, 2024 sa kasong murder. Isama na ngayon sa prioridad ng PNP ang paigtingin ang pag-aresto sa mga wanted sa batas upang mapanagot sa mga kasong kinakasangkutan. Itong bala pa rin sa Malabon, ako sa RH23, Edwin Duque, DZRH, una sa Pilipino, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Edwin Duque. Mayor Sani Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo, ha? At saka syempre kay Ambassador Harry Amping, Ma'am Naida Amping, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong maagang pagising at pagtutok sa ating pong mga balita. At syempre si Congressman Nador Plato. Justice Max De Leon ng Court of Appeals, magandang umaga din po sa inyo. Hindi nakapasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang ginawang military exercise ng China at Russia. Ito naman ang nilinaw ng Philippine Navy taliwas sa unang report na nakapasok sa karagatan ng Pilipinas ang joint patrol exercise ng China at ng Russia. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, alam nila at ang buong Armed Forces of the Philippines ang military exercises ng Russian Navy, katuwang ang People's Liberation Army Navy. Pero idiniin ni Trinidad na ginawa ito sa labas ng Philippine Exclusive Economic Zone na nasa layong 230 nautical miles mula sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon kay Admiral Trinidad, mas malapitan niya sa kalupaan ng Japan at Taiwan ang isinagawang joint patrol ng Russia at China. Bahagi na ng Philippine Coast Guard Auxiliary si First Lady Liza Araneta Marcos matapos siyang gawaran ng honorary rank na Vice Admiral
sa BRP Gabriela Silang sa PSG o PCG compound sa Maynila. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may First Lady na naging kasapi ng PCG Auxiliary. Matapos ang seremonya, nag-short tour muna ang unang ginang sa BRP Gabriela Silang sa Pier 13 sa pangunguna ni Captain Lawrence Roque. Kinilala naman ni First Lady Lisa Marcos ang dedikasyon ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng karagatan ng bansa. Ayon sa unang ginang, lumahok siya sa Coast Guard upang magbigay inspirasyon sa mga kasapi ng organisasyon habang tinutupad nila ang kanilang tungkulin sa bayan. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, sa mga kababayan natin, suportahan natin ang mga magniniyog, ang mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin po natin ang kanilang produktong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog. Brand po yan ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ay meron ho silang mga high value added crops na pinakikinabangan. Pinoprocess ho nila yung napakagagandang mga kalidad ng cacao beans para magkaroon ng Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ito na available sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials po dyan sa mga variants na yan nanggaling din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya 100% gawang local po ang Tangerine Chocolate. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin, sa bawat bili po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Ayan. Ito pong Tangerine Chocolate ay gawang lokal, 100% gawang lokal, pero taste and looks global. Dahil tinulungan din po yan ng DTI at ng Department of Science and Technology. Nadali ng isang ransomware attack ang online system ng Department of Migrant Workers. DICT, ano na? Dahil dito kailangang i-shutdown ng Department of Migrant Workers ang kanilang online sites bilang pagpoprotekta sa datos sa mga OFW habang tinatrabaho ang pagresolba sa panibagong ransomware. Pansamantala ring ginawang manual ang aplikasyon ng mga dokumento ng mga Overseas Employment Certificate. Ito ay para maipagpatuloy pa rin ang mga proseso ng DMW sa kabila ng pag-atake at hindi maparalisa ang mga transaksyon ng ating mga OFW. Pero para daw sa mga gustong kumuha ng information sheet, hindi naman daw kailangan pumunta sa mga opisina ng DMW at sa halip, maaaring mag-request sa infosheet at dmw.gov.ph. Ano ba ito? Talagang ganito na lang ba? Lagi na lang ba tayong madadali ng mga ransomware, ng mga hacking, ng mga pag-atake? Oo. Habang yung mga taga-DICT, pupwit-pwit dyan, pa-relax, pakapi-kape. Anong ginagawa nyo? Diba? Lagi na lang bang ganito? Para bang bahala na si Batman. Nandun ho yung vulnerability natin Magandang umaga, Pilipinas! Diba? Sa ibang bansa ho, pagka ganyang hindi kaya, ipinapaubaya na lamang ho sa ibang may mga kakayahan. Diba? Baka naman hindi ho talaga kakayanin. O sadyang inutil lang ho yung mga itinalagang mga opisyal dyan. Maawa naman ho kayo. Maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino, nagpapasweldo ho sa inyo. Sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang isang resort sa Puerto Galera, Oriental Mindoro na pinaghinalaang ginagawang online gaming hub o POGO. Inaresto sa operasyon ang Chinese national na may-ari ng Puerto Galera Seaview Resort na nasa barangay Sinandigan. Kinilala itong si Stefan Cheng. Bukod sa owner na Chinese, nadatnan din sa lugar ang 40 Chinese na gumagamit ng mga gambling equipment at paraphernalia. Yan man, pinakawalan din ang mga dayuhan matapos mapatunayan na hindi sila nagsusugal. Bagamat may mga nakita doong mga gamit para sa baccarat at saka meron pang mga mahjong table.
Patuloy naman na inimbestigahan ng mga otoridad ang Natura Resort upang mapatunayan kung may pogo nga o offshore gaming operation sa naturang lugar. Habang sasampahan si Cheng ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 na may kinalaman sa pagkakaroon ng pasugalan. Yung mga gambling paraphernalia ho kasi, halimbawa, yung mga chips, o kaya yung, ang tawag dito, mga baraha, at saka iba po mga kinakailangan ho ng permiso yan sa PAGCOR bago ka ho makapag-import. Aabot naman sa 2 bilyong piso ang nadeposito sa bank account ng kapatid ni Michael Yang sa pagitan ng 2018 hanggang 2021. Kinalala ni Senator Rizon Tiveros ang kapatid nito na si Hunjiang Yang. Sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, lumalabas na pinahahawak ng incorporator ng Hongshen Gaming Technology ang 2 bank accounts nito kay Hong Jiang. Bukod pa dito, natuklasan din ng AMLAC ang 364 na mga transaksyon na nagkakahalaga ng 3.29 billion pesos gamit ang joint account ni na Yu Xingkan at Huang Jian mula 2018 hanggang 2022. Naniniwalang AMLAC na hindi lamang coincidence ang halaga ng nasabing cash flow na niya'y may uugnay sa operasyon ng Hongshen na sinalakay ng mga otoridad noong 2023 dahil sa reklamong human trafficking at serious illegal detention. Oo nga naman. Kaya matatapos itong investigasyon to, ha? Tatandaan nyo, may mga raid din hong ginawa dito sa Pasay, di ba? Ano kayang update doon? At yung balita na mayroon pang namatay, tapos wala ding inventaryo doon sa mga binuksang mga bolt. Anong balita, ha? At least ngayon, may nababalitaan ho tayong ganyan. Lumago naman ang credit card market sa Pilipinas noong nakarang taon sa pag-aaral ng Global Information and Insight Company TransUnion. Lumobo ito ng 11.2 million simula sa fourth quarter ng 2023. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 9.3 million cards na inilabas noong 2022. Samantala, sa tala naman ng Credit Card Association of the Philippines, lumalabas din na umakyat sa 39% o 853 billion pesos ang paggasta ng mga Pilipino gamit ang credit card sa unang hapalamang ng 2023. Mahalaga ho na minimaintain ho natin ng maayos ang ating credit card, para maganda po yung ating credit standing. Yung iba kasi akala ho nila pag hindi ho sila nagbayad sa credit card nila, pwede nilang malusutan. Meron ho asunto yan, may kaso ho yan. Saka napakahalaga ho ng credit card dahil may mga bansa, lalong-lalo na sa Europa, hindi sila basta-basta tumatanggap ng cash. Card na ho ginagamit. Sa Japan. Ganun din, mas gusto nilang card ang ginagamit. Saka din yan, iiwas ho na kayo'y ma-hold up. Sabi ng iba, hindi, tsaka para hindi ka nakakapag-tip. Hindi, sa totoo lang, yung tip nakakarga na doon sa bill na binabayaran ho ninyo. Hindi ho totoo yun. Hindi totoo na nakakaiwas ka sa pagbibigay ng tip kapag gumagamit ka ng card. Eto, magbibigay tayo ng dagdag na tip sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. 8,000. Yung isang item dyan na hinahanap po natin, matigas. Matigas na yari sa bakal. Bakit? May parts bang bisikleta na hindi yari sa bakal? Meron yung upuan. Foam yun tsaka rubber. O nga pala yung gulong. Basta yung isang item na hinahanap natin ay matigas. Gawa sa bakal. Tapos, usually ginagawa yan bago mo gamitin ang bisikleta. Sa mga riders, lalong-lalo na. Chine-check nila yan. Okay? Basta yan ang clue natin. Tingnan niyo yung mga maliliit na bisikleta, hindi gulong, 3 gulong daw. Meron din. May part din na ganyan. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. 1 pesos lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number.
At doon sa mga sasagot online, kinakailangan po kayong merong sharer badge. O i-share nyo muna yung ating program bago po kayo sumagot. Ayan, ha? Part niya, syempre bisikleta eh. E di part ng bisikleta. Parehong part sila ng bisikleta. Kung ano yun, yun siguro tingnan ho ninyo, ano ha? Para makapagbigay tayo ng tamang sagot. Ayokong bagitin yung kasi pag binigay natin yung napakalapit na clue, tapos ng bakbakan, goodbye 8,000. 8,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog ngayong araw na ito, ha? At pagkatapos doon ninyong mag-bike, mag-exercise gamit ang bisikleta, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, para sa mga taga-Barangay Comembo dyan po sa Taguig City, Barangay Comembo, Taguig City, lakasan nyo na inyong mga radyo, ang inyong telebisyon, at nag-iikot na si Sherwin Alparo ng huhuli ng bibigyan ng pera. Kita nyo naman, iba dito. Yung iba pag nahuli, kotong. Dito, pag nahuli ka, bigay pera. Ayan, may premyo pa. Kaya lakasan nyo yung radyo para masiguro na habang nag-iikot si Sherwin Alparo ay matsyempohin ho kayo. Barangay Comembo, Taguig City. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho naman sa mga taga-barangay Pantok dyan po sa Binangonan, Rizal, July 27 na po ang launching ng St. Monique Ballet. Yan, ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0917-719-7908. Para doon sa mga interesadong maging bahagi ng launching ng St. Monique Ballet dyan po sa Barangay Pantok sa Binangonan, Rizal. Pwede rin yung ma-avail ang mga proyektong ito sa tulong po ng Pag-ibig Fund. Available din po. Kaganda, paggising mo ng umaga, habang nagkakape ka, ang bubungad sa iyo napakagandang tanawin. Ayan po ay sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. July 27 na po ang launching ng St. Monique Ballet. Makipag-ugnayan po sa 0917-719-7908. Ayan, at may chance pa kayong manalo ng bagong e-bike kapag kayo po ay nagpa-reserve sa pagbubukas nito o bago pa siguro sumapit ang July 27, makipag-ugnayan na kayo sa 0917-719-08. Maganda umaga, Pilipinas! Andyan na si Attorney Bong Ensyong. Ayan, okay. Ng grupong Ubra. Attorney Bong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel. Oo. Akala ko nung mga nagdaang linggo maganda ang stock ng manok natin. Ay, meron naman hong stock sa cold storage. Pero yung nag-aalaga na para sa yung live, kinukuha sa farm, malaki ang nabawas nitong mga nakaraang kasi mula kasi Oktubre hanggang Abril, lugi yung industriya. Nalugi? Tapos lugi mababa ang farm gate talaga. Kung pinakamaswerte mo niyan tabla o kita ng kaunti, maraming nalugi. Hindi lang yung sa broiler, pati yung sa breeder, yung nag-aalaga ng mga inahin na tandang na nagiging sisiw, yun ang doon nagkaroon ng suliranin dahil maraming nalugi doon. Maraming tumigil muna, nag-early culling. Mahal ang sisiw mula nung dati ang sisiw mga 21, 23, ngayon 41, 43 sabihin kulang. Kaya kahit gusto magkarga ng broiler racer ngayon namin, may medyo mahal na yung nag-aagawan ngayon sa sisiw kasi gusto lahat pagkarga. Ang problema ay dahil nagbawas na yung breeder, mahal yung sisiw. Kanya mahal din ang farm gate ngayon. So nagmahal ang chicks? Nagtaas ang presyo ng chicks. Oo, nagtaas. At ang sama nito ay yung naiwan na mga breeder,
nag-aalaga ng broiler, dumaan naman doon sa El Nino. Mainit. Alam mo kasi hindi. At saka, handa naman pangkaraniwan ng industriya na, kasi ang pinakamahirap na yugto sa isang taon sa pag-alaga ng broiler ay ang second quarter, third quarter. Dahil kung hindi mainit, ay mabanas. Ngayon mabanas ngayon mga panahon na ito, yung taas ang humidity. Napakahirap mag-alaga niyan kahit yung climate controlled hirap. Pumatong pa yun doon sa hamon ng mahal na sisiu. At saka dumaan ka sa El Nino na napaka-init talaga. Hindi pangkaraniwan. Nung isang taon dumaan. Taon-taon naman dumaan tayo sa tag-araw, kinakaya sanay na industriya dyan. Pero itong dinaanan na huli, itong El Nino, alam naman na lahat, naabot tayo ng 40, 42. Yung mga climate controlled, mga lang yun minus 7 to 8 degrees lang Mainit pa rin. Kasi sigipan yan 34, 35, ang design yan, pababain yan dapat na mga hanggang 28. Kaya naman, kanya lang, lalo kang walang kikitain. Kasi tataas yung cost of production. Pupunta na lang sa kuryente yung kuhan. At maraming hamon, katapos ay nagmahal din ng baboy, maraming naglipatan din sa manok. Dahil mas mura pa rin ng manok. Kahit tumaas ang manok ngayon, mas mura pa rin kaysa sa baboy. Kanya, so, kailan sasabay-sabay. Kailan teka muna, wala pa yung avian flu. Hindi pa kasama yung avian influenza. Wala nang masyadong, alam mo kasi, ang nangyari dyan, ako, personal ko to, hindi naman sa gobyerno ito. May smuggled kasi na na mga bakuna. Baka yun ang nagpahupa. Okay. Yun ang sinasabi namin matagal na sa gobyerno, lalo na sa FDA. Bilisan na yung proseso ng approval ng bakuna. Kasi delikado rin yung ni-smuggle yung bakuna. Nasa nasa internet may Shopee, kung mga ganun ina-advertise pagka ganyan kasi kung mali yung ma-import na ma-smuggle na bakuna, baka mag-mutate. Yun. Lalong masakit sa ulo. Mag-mutate, mameruisyo pa sa halip na makapuksa. Hindi kasi kami urgent, ewan ko kung medyo kami yata sa chicken industry, children of a lesser god kami. Hindi masyadong urgent ang tingin sa amin. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon? Ganun pa rin ang sitwasyon? Under the secretary, it's all right. Maraming pagbabago. Kanya lang, early stages pa. At saka, problema pa rin yung NEDA. Iba pa rin ang takbo ng ulo ng NEDA. Yung NEDA naman natin, di natin maintindihan. Nagkakampi yata, importer Iba ang takbo ng kaisipan nila talaga. Pero dito sa presyo, yung kung kailan ay sa ngayon hindi namin mabasa pa, pinag-aaralan namin ng gusto pa. Hindi ako magiging responsableng tagapagsalita kung sasabihin tataningan ko yan na ganitong buwan ay tapos na kasi magkakargaan pa Ang kagandahan lang ngayon, siyempre mataas ang presyo, gaganahan ngayon. Kahit yung mga nag-aalaga ng breeder, gaganahan yan. Kasi gano'n naman ang natural na ng capitalism na market ng market forces. Pag mababa ang presyo, magbabawas yan. Natural lang yon. Pag mataas ang presyo, maraming sasali, dadami, bababa. Paikot-ikot lang naman yun ang natural na agos niya. Titigil yung mga hindi marunong, hindi nag-aaral, tapos may mga bagong papasok. Para bumagal yan, para magtagal yung problema, ay pag sumali ang NEDA sa usapan, sasabihin naman pababain ng tarif, tatagal yan. Kasi yung gaganahan sana dahil tumaas ang presyo, ay mag-iingat. Ganyan ang nangyari sa baboy Oo nga pero ba, hindi naman kayo apektado Hindi naman apektado yung chicken industry, di ba? Poultry industry? Doon sa pagbaba ng taripa? Doon sa EO60. Kanya lang, lagi kaming kami naman unang nabugbog Sabagay, dati na kayong tinamaan. Oo. Kumbaga, hindi ko alam kung nahabag na sa amin o babalikan na lang kami later. May inuna muna. Nag-iingat din kami. Kasi
tuwing may pagtaas ng presyo sa retail ay parang nagiging target ka. Nagiging pagkakataon sa NEDA na tulungan yung paborito nilang sektor. Alam mo na kung ano yun. Importer. Oo. Teka muna. Pero itlog hindi apektado, ha? Ay medyo tumaas din dahil mas matagal ang lugi ng itlog. Sa bagay, oo. Hindi kasi July, malapit ng bare months kasi kaya namin kayo natanong although sinasabi nyo ngayon, bagamat mahal ang presyo ng chicks, ng sisiw, marami naman na nag-i-stock, nagpapadami ng kanilang... maraming nag-early culling kasi nung panahon ng lugi at saka panahon ng El Nino ay kinaling na o pinatay na yung mga inahin at tanda, nagbago na. Okay. It will take mga 6 months yan. Iba-iba. May regular naman yan Lagi naman nangyayari yan Hayaan lang kami ng gobyerno at bawasan yung mga regulasyon. Iikot yan Malalaki na alam mo naman ngayon, ang lalaki na ng player sa industriya kami mga small time lang. Kami karamihan sa amin ngayon ang bilang namin ang multinational mga 8 na yata. Ang tapos yung mga hindi yung hindi kabilang doon sa 8, yung medium. Maraming mga regional players, maraming malalaking regional players na mga ilan na ang market na. Marami na yan. Maraming miyembro kaming ganon. Ang industriya naman merong maalis, merong pumapasok, may nananatili, lumalaki, merong kuminsan yung pagod na rin yung founder ng negosyo, papahinga na, walang anak na gustong isa pa yun, no? Pagdaanan yun walang anak na gustong pagdaanan yung pinagdaanan ng magulang. Yung hirap na dinaanan ng magulang, Sakit ng ulo, sakit ng ulo ng kami ang sakit ng ulo namin talaga gobyerno. Kung hindi lang sa importasyon, yung regulasyon sa paggalaw ng kalakal. Alam mo naman ngayon, kahit walang avian influenza outbreak, nire-require kami kumuha ng shipping permit. Ang hirap-hirap. Ang purpose naman ng administrative order is to control avian influenza. Ayaw na. Pinipilit pa rin ng Bureau of Animal Industry na kailangan kukuha kami. Kahit walang outbreak, kukuha kami ng shipping permit. Hindi lang yun. Ang daming regulasyon. May barangay clearance pa, may kung ano-ano mga clearance. Imbis na nakakatipid yung magsasaka, nakukutungan pa Di ba? Kasi hindi naman. Tapos pag iahambing mo sa mga importer, iisa lang ang kukunin ng importer. Maluwag ang kalaw. Kaya ang signal ng gobyerno, medyo ang signal sa'yo, baka kailangan magbago na kami ng hanap buhay. At wag naman. Mag-hybrid na kami, importer-producer na kami. Wag naman. Wag naman. Member na kami ganon. Lalong mamamatay yung industriya pagka ganon na naging mindset, ha? Kasi natin. Ang hindi lang naman kasi ang gobyerno na nagsasabi sa iyo. Na ang paborito namin ay importer. Ano signal nun? Nako. Yun ang hirap po kasi pagka ganito naapektuhan ang livestock industry natin, apektado pati yung value chain. Kasi apektado din yung feeds, apektado yung mga nagtatanim ng mais. Cocoil. Di ba? So lahat yan apektado. Hindi ang lagi sinasabi ng NEDA for the benefit of the Filipino consumer na naging OFW, naging BPO, wala tayong real economy. Paano naman yung for the benefit of the consumer, paano naman yung farmer? Hindi lang yun. Yung farmer consumer din. Okay nga. Yung mga consumer nga nawalan ng trabaho kasi yung value chain mo binurog mo. Okay. Sige. Attorney Insyong. Magkape ka muna para ma-relax ka. Pinainit yata namin. Wala kape yan magka-Angel Kung nagkape ako, mas masaya yung usapan natin. Hindi pa magkakape. Attorney, maraming salamat. Pagkatawag umaga. Ingat po kayo, ha? Okay. Ayan. Si Attorney Bong Insyong ng grupo po ng mga magmamanok, United Broiler Raisers Association o UBRA, no? Hindi natin inaalis. Talagang maganda yung mga programang inihanay po ng administrasyon, ni Secretary Laurel, dyan po sa Department of Agriculture.
Pero sabi nga natin, sana maramdaman ng pangkalahatan. Hindi lang ng mga magpapalay, hindi lang ng mga magmamais, kundi lalong-lalo na sa livestock industry. Kasi pag naapektuhan ho yung mga babuyan, naapektuhan ho yung mga manukan, apektado din ho yung mga nagtatanim ng iba't ibang mga agri-products. Diba? So lahat yun dapat matingnan talaga. Maaaring hindi sabay-sabay, pero sana nga po magkaroon ho tayo ng pananaw sa mas magandang bukas, lalong-lalo na sa sektor po ng pagsasaka. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sabihin ng iba, puro kayo reklamo. Paano hindi ko magrereklamo? Kami ho yung investor Kami ho yung nagrereklamo naman kadalasan, hindi naman sila namimili ng feeds. Hindi naman ho sila namimili ng gilts, di ba? Kaya halimbawa ngayon sa amin sa Mindanao, di ba? Ang ganda sana ng production mo, kaso biglang nagkaroon nga po ng problema ng ASF. So hindi ka makapagbenta. Anong gagawin mo doon sa mga baboy mo? Kakatayin mo? Madisgrasya ka pa. Tataas ang kolesterol mo. Araw-araw ka maglilitsyon. Ay, susme. Pagdasal na lang natin sila kay Lord. Magandang umaga, Pilipinas! Sa totoo lang, prayer na lang ho talagang pwedeng takbuhan ngayon ng magsasaka. Oras muna sa buong kabuluhan, 9 na minuto na lamang bago po mag-8 ng umaga. Maga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. Teka pala, yung binabanggit natin sa St. Monique Ballet, hindi pala raffle yung e-bike. Pag bumili ka ng bahay, may e-bike na kaagad. Ayos Oo. Panukala ni Senator Amy Marcos na gawing 6-year fixed term ang mga termino ng mga barangay officials. Ipinisenta sa Quezon City. Detalye mo na kay Mal Gonzalez sa Rich Maybal. Si Senator Amy Marcos ang masusunod ay marapat na gawin ng 6 na taon ang termino ng mga barangay officials sa ating bansa. Itayin kay Senador Amy para maiwasan ang malaking gastusin ng pamahalaan na noong 2023 BSK elections ay umabot ng 11 bilyong piso. Bukod dito ayon sa Senador na siyang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, kulang na kulang din ang 3 taon para magawa ng mga barangay officials ang kanilang mga proyekto para sa national at local government units. Ang panukalang ito ay prinisinta ni Senador Marcos sa harap ng mga barangay captain at iba pang mga opisyales ng 142 mga barangay sa lungsod ng Quezon. Kasama si Quezon City Vice Mayor Gian Soto ay agad namang nagpahayag ng suporta mga barangay officials sa pamamagitan ng paglalabas ng resolusyon na sumusuporta para dito. Sabi ni Senador Amy, makikipagpulong siya sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol dito para mapasama sa priority measures ang naturang panukala at maihabol bago matapos ang sesyon. Narito si Senador Marcos. Dahil dito, naisip ko, palibasa, ayaw rin naman ng ating mga budget and finance people dahil kaya laki-laki nga ng gastos, pero kayong butas sa busa natin. Okay, naisip ko kung maaari, kausapin na lang yung COMELEC. Next year kasi, sa 2025, yung COMELEC talagang baon na baon sa trabaho. Unang-una, 3 ang eleksyon. Sa ilalim ng Senate Bill 2629 na isang miyanda ng kasalukuyang batas upang lahat ng mga opisyal ng barangay ay magsisilbi na ng diretsyong 6 taon sa halip na 3 taon lamang. Mula sa Quezon City, ito si Val Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maging ang IP community, welcome daw yung naging hatol na guilty kina dating congressman sa Torocampo at kay Franz Castro. Detalye ng balita mula kay Angel Parosa, RH52. Angel. Tama ka dyan, Kuya Angel. Welcome nga ng IT communities, maging ng Senatahang Lakas ng Pilipinas itong conviction na ibinaba ng Tagum Regional Trial Court laban kina Party List Representative Franz Castro, dating kongresista sa Torocampo at sa labing isang iba pa, kaugnay ng 2018 evacuation ng mga minor de edad sa Talaingod, Davao del Norte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, naihabla ang hustisya hindi lamang para sa mga nasangkot na indigenous people, kundi para sa mga susubukan pang maabot na umano'y maling ideolohiya. Sa press briefing naman, ipinasilip ng AFP ang reaksyon ng mga magulang na mga kabataang tinangay umano noon ng grupo ni Castro at Ocampo. Sabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, ikinatuwa ng mga ito ang hatol na guilty ng korte
para sa kasong child abuse maging sa mga may pangalang individual. Nagsagawa ng rally Kuya Angel ang 500 IP members at supporters sa Tagum City para ipanawagan ang patuloy na paghilom mula sa amonoy gampanin o kagagawan ng Communist Party of the Philippines sa paghihirap ng kani-kanilang mga tribo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At may winner na ho tayo sa ating pong Malakas Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Birthday boy, sinong nahuli mo? Yes, Kuya Angel, magandang umaga. At syempre dito sa Barangay Comembo, hindi na pala Makati, Comembo, Taguig na pala. Ay, ano ba talaga? Taguig na. Oh. Taguig na yan. Oo, may final na yun ha. Ayan, final na rin, sabi ni nanay. Kasi si nanay, nakikinig ng DZRH at nanonood sa kanyang cellphone. Nahuli natin, pangalan niyo po nanay? May Batak. Batak? Batak. May siling dulo, Batak. Yung kanya apelido raw pang droga. pero hindi kasi ako naman, ang apelido ko Bata. Sa gitna, magkamag-anak kayo? Middle name yun, Bata. Sila rin naman Batak. Matagal na kayo nakikinig sa DZRH? Matagal na po. At bakit kayo nakakasyon in sa DZRH? Kasi po, kasi Anthony Taberna. Ayun pala dahil sinusuporta ng kasama sa iglesia. Pero, sino pa pwede announcer sa umaga? Angelo Palmones. Angelo Palmones at si... Baha. Jerry Baha, Anthony Taberna. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos pero pili ka lang ng isa. Yan, Nay. Pili ka ng isa dyan. Tapos sipatin nyo po sa araw. Silipin nyo sa araw. Walang jackpot. Hindi na kuha yung jackpot, Angelo. So, ang makukuha niya lang ngayon ay t-shirt at saka grocery bag ng DZRH. At salamat na rin po. Hindi po yung jackpot. Try nyo po next time. Nay, ang jackpot nyo ninyo, Nay. Nay, ang jackpot po ninyo ay kiss galing kay Sherwin. Kay Sherwin. Ang jackpot price nyo, kiss galing kay Sherwin. Wala, hindi niya nakuha. Pero, dahil sa patay contender, dahil, alam mo, kung magkapit-bahay na ito, hindi magpapakabog yung kapit-bahay. Dahil, nanonood din to sa cellphone. Ayan, pakita yung mga cellphone nyo. Ayan, Aba, si nanay, Si Bello po. Si Daisy Bello, kapatid ni Vicky. Oo. Nawawala. At ang kapatid ni Vicky na nawawala. Dito na pala siya sa Taguig, sa Comembo. Matagal na rin kayo nakatune in sa DZRH. Opo, syempre, dahil matanda na kami. Nakasubscribe na to sa YouTube. Alam mo ba, Angelo, na itong mga subscriber na sa YouTube, subscribe pa sa Facebook. Dahil kanilang panonood at pakikinig, sinasabi nilang kapihan kasi kapihan to okay. Ganun nga po. Ate Vicky tuloy, Ate Daisy, sino paborito mong announcer sa umaga? Angelo Palmones. Angelo Palmones! Yes. Dahil dyan, pili ka ng isa. Yan. Sipatin nyo po sa akin may jackpot. Ay, nako, Angelo. Wala rin. Nakuha. Hindi nakita yung jackpot sa 1,000 pesos. Pero kay t-shirt at saka grocery ng DZRH. Ano masasabi nyo? Maraming salamat po sa inyo, DZRH. Maraming salamat din. Ikaw, Mami, ano masasabi sa DZRH? Maraming salamat po at lagi po akong, lagi po ako sumabaybay dito. Talaga, Talaga solid na. Okay. Solid to. Bibili na ako ng radyo. Bibili na raw siya ng radyo. Pambili na radyo. Bibili na siya ng radyo para... Radyo talaga para nakatune in lagi. Ayan, palagi nakatune in. Pero maraming salamat at syempre maraming salamat din sa lahat ng patuloy na nagmamahal sa 85 taon ng DZRH. Kaya naman po tuloy-tuloy ating pagbibigay ng papremyo sa ating mga kababayan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 6, Sherwin Bata Alfaro. Back to you. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga.
Pilipinas. Hoy, 2 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Susunod na po ang 2x2. Ang Angel po siya ang Lapalbones. Nagigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa isang dating Roman Emperor, si Marcus Aurelius. Ang sabi niya, in a world where good and evil coexist, focus on the positive and work towards creating a better future. 2x2, in just a while. Magskilan, isang tableta